ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid, si Among Pep Bakay po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. And of course, it's Friday. Yan, welcome po sa ating Friday episode ng ating radio program, ang lumalaking barkikinig sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. I am so happy dahil punong-puno po ang radio booth. And of course, gusto ko nang bumati yung ating mga co-anchors ko dito sa radio booth. Okay, una ka na, Sister Son. Okay, kompleto ang barkada mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. And of course, yung dating duty ko sa liturgical calendar natin, today's November 6, Friday. Yan, Apo Day. It is the 31st week in ordinary time. Yan. Nandun ka ba sa Apo kanina? Hindi na mo kasi may nirush akong trabaho. Talaga. Okay. Sige. At may of course, sige, may babatiin tayong pare, ordination anniversary. Father Joel Fronda. Yan. Happy anniversary, ordination Joel. Anniversary po, Among Joel. Siya ang parish priest dyan sa Magalang, San Francisco. San Francisco Magalang. Yan. Happy anniversary po, Among Joel. Happy anniversary. And of course, our regular Friday girl. Okay, Sister Day. At ang bago nating, hindi siya bago, palaging nag-guest dito. Of course, si Brother Migs ng Candawa, our palaging texter dito. Yan po. Sige. Okay, Sister Day. Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Sister Day, si Enriquez po ito. Ang inyong kabarkada sa ere, si Tita Day, ang tawag nila sa akin. At ako po'y nagagalak at kasama po natin ngayon. Ang kompleto po tayo ngayon. At mamaya po'y marami po tayong pag-uusapan sa ating Barkadahan kay Kristo Friday edition po. Yan, stay with us. Okay. And introduce mo yung ating bagong dating si Migs ng Candawa. Bumati ka muna. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Brother Miguel, bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Yan. Hindi ba kayo binaha, Migs? Wala na pong baha ngayon, Among. Pero binaha po kami. Mataas. Candawa, medyo mataas din, di ba? Okay. At of course, pabatiin muna natin ang ating regular palitaw. Friday. Si Aposeto. Magandang gabi po. Binabati ko po ang aking mga kapatid na bispo, si Archbishop Dong at saka si Bishop Pambo, the Bishop Pelekop Caloocan. Ito po ang inyong katiwala na nawawala. Nandiyan pa rin po. Nawawala yan. Okay, at of course, it's Friday, no? First Friday pala. At napakarami kanina yung mga, of course, devotion to the Sacred Heart of Jesus, no? Palagay ko punong-puno ang katedral niyan, no? Sa oras na ito, di ba? Sa misa. So, happy first Friday po. And of course, mamaya ko na yung a-announce, no? Yung aming clergy retreat. Yan, mamaya na yan. Okay, at diretso na tayo sa ating mga text line numbers sa mga gustong makipagtalakayan mamaya sa atin. Okay, dito po kayo mag-text kung makikipagtalakayan kayo by means of your messages. Smart po 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe naman po 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters and then space, your full name and then slash the name of your vicariate, parish, or your school. At ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966.
And once registered po ay makakatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? Kung may mga kahilingan kayo, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating mga daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Kakatikista program. At sa Ustream naman po, kung gusto niyo kami makita sa inyong mga computer. So, punta lang po kayo sa www.ustream.tv. Again, www.ustream.tv. At dun sa box, itype po ninyo ang 91, Bright FM 919. Dire-diretso po yon, Bright FM 919. At kami po inyong makikita. Okay. Kung gusto niyo naman pong mapakinggan ng mga nakaraang episodes, nasa Facebook po. Account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. Yan. Thank you kay Ronnie Pascual. Happy birthday, Ronnie. Happy birthday nga pala. Birthday niya ngayon. So, thank you kay Mamaya Ronnie mag-titreat for... daw si, mag-titreat si Long mamaya. Oo. Birthday boy, salamat sa suporta mo for maintaining our Facebook account. Yan. Okay. Okay, diretso na tayo. Babasahin po na ni Brother Migs ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 16 verses 1 to 8. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala, may nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa, sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kaya magbungkal ng lupa, nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maaalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyan tinawag ang may mga utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sinabi ng katiwala, ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Magmadali ka, maupo ka't palitan mo at gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sinabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasalibutan ay mas tusok kaysa sa makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay. Naku, parabola ng isang madayang katiwala. Ayan, unjust steward. Ang steward po, katiwala, isang tao na who manages another person's property or finances. Naku, nakaka-relate tayo, Among Pep. Ikaw bilang econom. Ako bilang sa mga religious stores, yan, no? Relate po kami. Being a steward entails trust and confidence. Yan po. Kaya kung steward ka, lalo na po yung pag-aari ng simbahan, di ba? You will be, mararamdaman mo yung talagang happy ka kasi pinagkatiwala sa iyo yan, no? With trust and confidence, ano po. Pero dito po sa gospel natin ngayon, unfortunately, yung katiwala, yung steward, he failed to meet the expectations ng kanyang amo, ng kanyang master. Kaya he was technically fired from service, no po. At ito pong madayang katiwala, yung eagerness niya siguro para paghandaan ang kanyang kinabukasan, no? Ang kanyang future, ang security ng kanyang future, ng kanyang kinabukasan.
So, nag-risk pa siya na eto, parang nagalit yung master niya kasi minanipulate niya yung mga records in favor sa mga nagpautang ng mga debtors na para rin makuha niya yung affection o gratitude ng mga debtors. Kaya ganun ang ginawa niya, no? Tayo po kaya, concerned ba tayo how we will secure our life pagkatapos ng ating kamatayan? Our eternal and everlasting life. So, yan po. Being trustworthy is actually being faithful. So, Okay, yan po. thank you, Sister Son. Napakagandang reflection. Sister Day? Apo, sa akin po ay makikita po natin dito yung pagiging merciful and compassionate ng ating Panginoon. No? Alam niya na tayo bilang mga nilikha niya ay may mga kahinaan din. Pero dito makikita na natin sa parabola niya kung paano niyang binibigyan importansya yung pagsusumikap ng isang nagkamaling, no, pinagkatiwalaan niya ng regalo na galing sa kanya, pero dahil nga sa kahinaan ng tao, binibigyan pa rin ng pagkakataon na makabawi. Bawiin niya yung pagkakamali niya sa paggamit niya ng kanyang regalo sa maling paraan. So ngayon humanga siya dahil marunong tuso yung tao. Katulad natin, no, kailangan alam din natin bawiin yung pagkakamali natin sa paggamit natin sa mga likas na binigay ng Panginoon na regalo sa atin, mga paggamit ng ating mga kaalaman, ng ating mga skills, no, mga paggamit ng mga pwede natin na gawin para sa ikabubuti ng marami dito sa mundo. Dahil lahat tayo may mission, so our mission should be done in the right way. Yun. Yes, Brother Mix, thank you. Sister Day? Okay po. Opo. Yung sa akin naman po is yung pagiging isang mabuting katiwala. Lahat po tayo dito sa mundong ibabaw ay binigyan po tayo ng pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon sa iba't ibang bagay. Pinagkatiwalaan niya tayo sa mga bagay na ibinigay niya sa atin dito sa mundo. Kaya nararapat lang na dapat natin suklian ito at wag natin sirain yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Yan, si Aposeto po. Napakaganda itong ating parabolong ito. Hindi naman pinipuri ng Panginoon ang pandaraya. Ano ang pinupuri niya dito? Hindi yung pandaraya ng unjust Dishonesty. steward, hindi dishonesty, kundi yung prudensya, no? He acted prudently, yung kanyang mayroong foresight. Siya ay mawawala na, matatanggal na sa pagkakatiwala. Nung panahon na wala pang SSS at saka GSIS, wala pang pension. So, kinukuha niya yung kanyang kinabukasan. Sinesecure niya. Sinesecure niya. Kaya, he created what one writer calls hospitality rights. Bagong right ito. Siyempre, may utang na loob, no? Hospitality rights. Hindi bago, matagal na pala yung panahon na yun pala, mayroon ng pandaraya, tinatawag pa ng hospitality rights. Ay, ko lang narinig po kasi akala ko ba? Hindi ko pa nga nabasa ako yung nagbabasa din, no? Kaya, ginamit niya ang kanyang imaginative creativity, yung kanyang pagkatuso, no? Sa Kapampangan, tuso is bad, no? Toso. Pero sa Tagalog, Toso. prudent. Matinik. Clever. In matinik the wrong po. way, ha? Marunong Siya ay... Yun nga, yung Oo. matinik. Kaya yung ginagawa ng mga anak ng kadiliman sa pandaraya, sa paggagawa ng masama, sana yung ganyan na determinasyon, tunay na gamit ng iba't ibang paraan para sila ay magtagumpay sa kasamaan, yun din ang sinasabi na gamitin natin. Yung mga ganyan na sipagan, determinasyon, kreatibo, imaginatibo, enterprising, engaging na ating sipagan, no? Para magtagumpay tayo sa kabanalan. Yun po ang pinupuri ng ating Panginoon Kristo. Of course, as Daisy said, the positive insight here, the positive value here is we should be responsible, reliable, dependable,
worthy stewards. Kaya si Papa Francisco, yung first encyclical niya Laudato Si, no, praise be to my God, no, to my Lord, ay sinabi niya that the earth is our common home. Responsable tayo. Ang mundo ay ang ating tirahan na pangkalahatan na tirahan lahat ng mga tao. Kaya kung pinapatay mo yung insekto, pinapatay mo, ngayon wala na tang pipit ngayon at tarat. Wala na. Wala nang gurami. Wala. Oo. Ay bakit? Ay yung stewardship ng mga tao. Hindi nila in-exercise, ano? At sabi niya, pagka yung buhay ng mundo, ang buhay na linikha ng Diyos, dapat yan ay alagaan. Kaya pagka may na-abort na bata, yun ay life. Yun ay desecration of creation. Yun po ay insulto sa gumawa ng buhay. Dahil gusto ng Panginoon na lahat, hindi lang ang mga material na halaman, isda, ibon, lalong-lalo ng tao. Ang tunay na kayamanan ng bansa ay ang human human wealth natin, no? The human resources is the best resources because tayo lahat ay mga human persons, human beings. We are not human doings. We are human beings. Anong pagkatao mo? Hindi yung ginagawa mong mayaman ka, marami kang na-accumulate na wealth, makapangyarihan ka, marami kang bahay, marami kang pero dignified and a worthy steward of the Lord. Yun po ang sinasabi na ng ating Papa sa... Salamat po. Yan, oh. Naalala ko may nabasa akong isang libro, no? Ang title niya, Good Advice from Bad People. Oh, yung yung tosu. In the negative sense of tosu. Pot. Kasi talagang they have a way ano sila yan, very creative, sabi nga ni. It takes a lot of prudence, no? To do that, no? At ito isang virtue talaga, no? A Christian virtue in prudence, no? Hindi ba yung kuminsan yung prudence means for what I know, hindi lang yung applied knowledge, hindi lang wisdom, but you have a foresight of what will come. Yun ang ano. Kaya nga ito may foresight Yung bang alam niya kung alam niya yung yung mangyayari sa kanya. Inaalis na ako nitong pag naalis ako, hindi ako magpapalimo, hindi ko kaya magpalimo. Alam niya, no? Doing accordingly. He has a foresight and that is what prudence is all about. You know that there is an impending or upcoming danger, no? You know Parang what to do. A crisis moment and you have to of course prevent that. Kailangan magaling kang, Resourceful. very creative ka, diba? Kagaya ng 5 tusong birhen at 5 mangmang na birhen. The 10 wise virgin, 5 wise virgins. Opo. 10 ba or 5? 10 ata. Hindi ba? 5, 10 and 5 Foolish virgins. 5-5 So yung tama-tama may po foresight, yung may nagdala ng extrang langis. Opo. Oo. Kaya ganyan din pag darating yung Ondoy or kailangan darating nakahanda ang ka. Lando, nakahanda yung sakop. Yun, yung sakop laging handa yan Opo. Nung panahon ni Padre Di Pandillo, mas naunang naganda ang sakop kaysa na sa gobyerno. Totoo yan. Nagbigay na kaming maagang ang kanilang bigas dumating after 3 days. Yung sakop immediately because each parish may meron ng pondo, mayroon ng supply na 10 kabans each. So agad-agad naasikasuhan namin yung biktima. That is prudence. Yes. Gusto kong tanongin si Mix dahil di ba na-affected sila. nabuhangan, no? May mga preparasyon ba kayo? Naging prudent ba kayo dyan? Opo, bago po dumating ang Bagyong Landoy, nag-send na po kami ng sulat sa sakop. Okay. Na humihingi po kami ng
Yan ang tulong sa kanila. Mm. Nung dumating na po yung baha, pagbaba po ng konti ng baha is pumunta na po kami ng Sakop at tumingi po kami ng relief, at yung mga ibang kaibigan po ng Paris Press po namin ay nagbigay po sila ng mga tulong sa parokya, lalong-lalo na po doon sa mga naapektuhan na pamilya. Kasi naman alam mo naman kung may darating na danger na, di ba? Kaya kailangan maghanda ka, no? Gawin ng paraan para you'll able to survive that, no? Opo. And it's a good thing itong sa ating ebanghelyo, Steward. Alam na niya Kaya nga gumawa siya bago pa pinatalsik, no? Bago Opo. sinipa nitong owner, no? Opo. Alam na niya, no? Di ba? Madalas po kasi sa ordinary life, ang madalas mag-exercise ng prudence ay mga nanay Okay. Kasi ang nanay po, nafo-foresee ka agad kung ano yung dumarating na sa mga anak, sa asawa niya. So halimbawa, nakikita mo na talagang mahina na yung business mo or apektado ka sa lahar o ganon. So hanap ka ng pwede mong hihingan ng tulong So kahit anong paraan. So ako, nadanasan ko po yun. At sa awa ng Diyos po, sa tulong ng marami, ay nakagawa ng paraan. Kahit sulat lang po sa mga rector ng mga eskwela nila, ay nakatulong po ng malaki yun hanggang nakapag-graduate. So, yung pong nanay talaga, ang exercise ng prudence is very important po. Foresight. Oo, lalong-lalo na nga sa kapakanan ng pamilya, di ba? Yung mga anak, no? And I think ito'y napakagandang lesson sa ating lahat, no? Naalala ko rin ng isang I think this very personal story of mine, no? Meron din ako na alam mo yung spiritual works of mercy, yung Opo. you have to admonish the sinner and everything, di ba? Kasi nga may kaibigan ako, yung nga may kasama sila, no? In a government agency. Yun nga, kasi pagka may alam kang medyo may ginagawang mali, yan yung advice mo, wag mo nang ipagpatuloy yan. Yung mga advice na, wag mo ipagpatuloy. Alam mo naman ang kahihinatnan mo dyan. Yung mga ganyan, di ba? Opo. Oo. You have to be prudent, no? Kasi alam natin, ako minsan pag may ginagawa tayong, we are blinded because yung temptation talaga, it's really a trap, no? An illusion. It's a lie, no? Pag medyo wala pang nakakatakip, kung minsan may sa'yo, wag mo na ipagpatuloy yan. Ako, alam mo naman ang mangyayari sa'yo, di ba? At yun nga, no, yung sad to say, minsan I think this is one thing na bakit ang Panginoon inaalaw yung mistake sa buhay natin, di ba? For us to learn. To teach us a lesson. Minsan, di ba? Opo, totoo. Pero minsan hindi natututo yung mga iba, no? Hindi prudent Hindi talaga. sila prudent. Totoo yun. Oo, kailangan talaga matuto ka sa mistake. Doon naman among sa stewardship. May nabasa ako na ang pagiging good steward daw kung minsan nag-umpisa yung pwedeng i-practice natin habang bata pa tayo. Like for example, naalala ko, 'di ba pag elementary tayo, tapos election of officers sa klase. Usually pag treasurer na, ayaw. At inonominate mo ng treasurer, ayaw, yuko mawak ng pera. Pero siguro para sa akin, kung ninonominate ang isang bata, isang grade 3, huwag siyang umayaw kasi habang maaga natututo siyang maging honest, kasi nag-uumpisa sa bata pa yan di ba? O kaya mga kabataan na nakikinig, pag ninonominate kayong treasurer, huwag kayong umayaw. Kasi natatandaan ko nung elementary ko, ayaw. Ang dami nang ninonominate, ayaw pa rin ng mga kaklase ko. Kasi nga, pero ang gandang practice. Di ba yung grade 3 ka palang treasurer ka na, tapos alam mong hawakan yung pera, di ba? Experience, no? Baka si Vince may karanasang na ganyan. Ayaw rin po yung mahawak ng pera amo. Lalo na ako. Yung pa lang sa Santa Iglesia, Opo. mayroong mga ari-arian dyan. Opo. But they are not called they are called temporal goods. Temporal goods. Meaning to say, in the assets. In the assets. Hindi ginagamit yung termino ng business, no? Temporal goods mean to say, these are goods that are offered by God during our pilgrimage here, at gumagamit ng, so temporal means dito lang sa mundong ito. Opo.
hindi mo namin dadala yan sa Opo, yung hanggang dito lang yan. halimbawa yung DSF building, Pangangailangan. temporal goods ng diocese yan. Hindi naman Pangangailangan po. hindi mo naakyat sa langit ito. So gagamitin ito for the promotion of worship Opo. and evangelization. Kaya kung marinig mo yung Radio Veritas, sabi niya, radyo totoo Radyo for totoo. evangelization. Ano yan? For truth and evangelization. Radyo totoo. Radyo totoo. Opo. That's right. Kaya Opo. temporal goods means that wealth is stewardship, no? It is entrusted to the church, to the diocese. Ang dami naman kapalinian, no? Pero very sad also to say, naku, yung church number one victim sa mga Opo. informal settlers. Ay, oo. Alam po ninyo yan, sa lahat ng parokya, Mhm. napakahirap po, naiipit kami, no? Opo. Kasi ng panahon ng Hapon, ang mga Hapon ay nag-raid sa mga baryo. Nag-evacuate yung mga tao sa simbahan. And also, they put their houses there, sa patio. Mahirap ngayon paalisin. Oo. So, sana po ay tingnan din natin naman na responsible stewardship. Yung iba dyan, isang pera hindi nagbibigay. 50 years na, dyan sa loob din. Oo nga. At, Temporal needs, yung Santa Iglesia, meron din temporal needs pangangailangan. for the mga promotion temporal of needs worship. po. Yes, that's right. Okay, at i-cut muna natin yung ating napaka-init na talakayan, no? At of course, mamaya ihimayin po natin ang ating patron saint of the day. Yan. Saint Leonard Noblac. Yan, no? Mabangkitin po natin mamaya yung kanyang buhay, no? Sa ating pong mga texters, of course, may mga texters na tayo, no? Mamaya po babasahin natin yung inyong mga text messages. Let's take a break. Magpatugtuguran po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa'yo. Buong puso kong inaalay sa'yo, O Diyos, O Panginoon. Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala
Babalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, no? Diretso na po tayo sa ating mga text messages, of course. Ang dami yata ang mga pumasok, no? Let's start with kay Migs. Sige, Migs. Po. From 1066. Joker ya talaga yamong seto. Yung pakaili ko. Wala hanggang yakong dili, makiramdam, ay burino pong among not, rempaksing gurami. Salamat po kay kayo. Nilalako ko, ilungkot ko, uli. Pata, nung ating kayo para laya kayo ng istasyon. Miraragdaging belwan ko. Thank you po. Sarap nata ng gurami ngayon, ha? Di ba mga matitinik yan, yung mga guraming yan? Sabi Pero po, masarap, marami. ha? Oo, nakakatawa naman, no? From 1613. Okay. Ginawang pagre-reduce ng amount of rent to the renters so that he will appear to be generous and kind, thus gaining popularity and sympathy among them. Salamat po. Correct me if I'm wrong, Amo. Ay, tama po kayo. Tama, oo. Para yung affection, sympathy, Yes. di ba? Yun ang paraan ng mundo. Para may insurance. Sigurado, no? Parang senior ball niya. Ayan. Okay, isa pa? From 1613, magandang gabi po. Mayroong anecdote ang bayaning Dr. Rizal noong siya'y batang paslit pa. Isang araw habang nakasakay sa bangka across Laguna Lake, he accidentally dropped one of his slippers into the water. All of a sudden, he deliberately threw the remaining foot into the water too, thinking that if one foot is slabbered by an unknown fisherman, of what use could it be without the other foot to make a fair? Ganun din po ba ang maaring paliwanag sa gospel natin na mali ay maging tama o in a certain extent and to be a certain purpose, sapagkat siya po ay pinapapurihan pa ng kanyang master sa Tuso, naputol po. katuswan niya. Tsaka to swan niya. Prudensya. Naputol po yung text niya. Yes. Okay. Thank you so much po. Mayroon pa? Isa na lang po. Okay, From isa na lang. 1066. yung kanyang Good evening po anecdote. kay kayong barkada ko kang Kristo. PM naman po, everyday habit instead na manalbek, balita o bat na mayap, a balita impakiramdaman. Aroche pamoy yamong seto, may kasimba ko at may holy hour na ako po nandun 6 a.m. king Past Holy Friday. Rosary Pao. Member ko po kasi keng AOP. Thanks and good apostolado. pray the Lord ing lagyo kong korazon kayantabe ke ing sagradong puso ng Jesus. Regards ngan po kay kayungan, Dakara, salamat. kabarkadahan ko kang Kristo. Addict listener po, Sister Son Tagak. Tagano po ito. San Pablo Libutad. Parishioner. San Simon. Parishioner po siya ni Father Aris Maniago. Katokayo ni, Pao. ano? Pao. Ni, okay, sige pa. 9876, magandang gabi po sa inyo, Among Pep, tsaka po kay Apong Seto. Pabati naman po ako sa kapatid ko, si Chinchin Nugid. Birthday niya po, bukas. Happy bukas. birthday. Happy birthday. Janine Nugid, salamat po. Yan naman. Okay. Opo, pagdasal natin siya para maging mabunga ang kanyang buhay. Okay, ipagpatuloy natin, Sister Son, itong ating tsaka napakagandang itong ebanghelyong ito, no? Hindi ba may kasabihan yata, no? Kung yung bang daig ng taong, ano ba yun? Maaga po kaya prudent ang taong masipag. Yung mga ganyan, no? In a sense, Kaya that's very tama, in a true. way, that's true. That's very true, di ba? Oo. Masipag ka nga, pero kung minsan hindi ka naman smart hindi ka clever, no? Kung minsan iisipin mo rin, di ba? Kasi for every action, there is always a consequence, di ba? Kung minsan tayo, hindi natin kino-consider nga yung mga consequence ng ating mga ginagawa, no? Kung minsan nga may pala yan, no? Hindi maganda. Of course, kung very bad yung ating action, may bad consequence yan, definitely, no? At doon nga pumapasok kung minsan natuto tayo sa mga dapat matuto tayo sa ating mga pagkakamali, no?
I think mistakes should really make us prudent people, no ba? Oo, kasi naranasan mo na ang isang pagkakamali, sana huwag mo namang ulitin, di ba? Medyo dapat maging ano ka na, no? Yung bang mas natuto ka na. And I think that's very true, no? When we manage yung temporal goods, no, money, whatever. You have to be smart, no? And with the help of the Lord, we have to outsmart money kung minsan kasi it can be a tool of the devil, no? Kung minsan very dangerous. Sabi ko nga parate, no, dahil ako everyday I deal with money. Money is really a very hot commodity. Yung mainit, di ba? Mainit. Kaya you really have to be smart, no, in handling money, di ba? Kasi nga baka it can be a way na matatrap ka, no? You'll be disillusioned, no? At sad to say, yun nga, masisira yung buhay mo. Baka hindi mo na makorek ang ginawa mong pagkakamali, no? It's a good thing na ito nga may foresight. Mayagap. Wow, mayagap yan Bayo pamilyari, Balo iksadyana na. Oo, mayagap. Mataluki. Iksadyana na, di ba? And kanina nga may nakausap ako kasi misa ako dyan sa isang bangko, no? That's very true, Among. Sabi niya, kasi yung temptation nga na, alam naman natin yung sa pera, yung easy money, no? Kung hindi mo raw, at ako, I believe in this, kung hindi mo pinaghirapan ng pera, yung, pag hindi maganda yung source, madali daw mawawala o maubos. Diba? Kasi hindi mo pinaghirapan. Hindi mo pinaghirapan. May pakamalan, sabi nga sa Kapampangan. Hindi mo, you not sweat. No sweat. Easy come, easy go. It's always that temptation, no, pag hawak mo ng pera, no? But you really have to be prudent, no? Because sabi ko nga, hindi ka nahuli ngayon, no? O kaya sa isang sitwasyon, no? Pero God has a way kung minsan talaga, no? Para yun nga maituwid yung pagkakamaling yan, no? Kaya nga it's very important that we admonish one another, Opo, totoo no? yun. Pagka hindi nagiging prudent, magiging clever yung mga kasama natin, dapat palagay ko we have to become an instrument. Yun ding basis ng the whole banking system is trust. Opo, trust. Di ba pagka nakita mo yung maraming muli sa bangko, nako, ay aalis na yung mga depositors. Kaya yung bangko, no, nung araw may character loan. Ngayon wala na. Wala na rin trust sa borrower. Kailangan yun ay ano ba yung asset mo? Opo. Meron ka bang pang-collateral? Collateral, yan. Collateral. Wala nang trust and confidence. Money on the table. Money on the table. Yes. Kaya po yung mga maliliit na pawn shop, talagang wala na trust. Kaya nga, so I think when we deal with money, with created things, no, lahat ng yan yun nga, no, kung hindi talaga matibay yung core natin, di ba? Yun nga, if we don't have the gift of prudence, we can be always outsmarted by, the lure of money. At kung minsan nga, marami sa atin, kung minsan mahina dyan, no, ang temptasyon, no. Parating nandyan, pero I think, it's a good thing na sabi nga ng Panginoon, let's be prudent, no? Let us use it wisely and at the same time, yun nga, hindi lang para sa sarili natin, no? To satisfy our personal interest, whatever. But I think, alam natin dapat yung purpose ng Panginoon, no? Sa pagkakatiwala. Maganda ring lisyon ito sa ating mga ating political leaders. Malapit na naman ang eleksyon na public trust, public services, public trust. Kaya sana po yung ating mga eleksyon ay tingnan ninyo yung mapaniwalaan nating mga leader, tunay na pastol, tunay na steward, no? Na
yung kaba ng tipan ay hindi mababawasan. No? At saka gagamitin niyang hindi sa pedap, dap-dap, or what, kurap-kurap. Kung minsan ay ginagamit yun ay hindi po, no, wala akong pinatatabaan dito. In general, ghost kwan Ghost projects, ghost NGOs. Puro ghost. Wala yung Holy Ghost. Maganda naman po among yon na alam po ninyo. Pahiwatig lang ito, Opo, pahiwatig. tayo daw pong mga Pilipinong bumoboto 9% lang daw yung nagre-reflect bago bumoto. Ayun. Ay, kailangan 9% magdasal tayo lang talaga. daw po tayo. Lalo na sa eleksyon na ito. Very crucial, oo. Kasi sigurado yung magka-capitalize na naman sa utang lalo. Di ba tayong mga Pilipino, mahina tayo dyan, di ba? Tsaka yung perang Tsaka yung pera. Hindi ko nga, tapos magkakaroon ng utang na loob. Oo, yung nag-bribe money, yung no? Patronage pa Bumibili yan, ng politics. boto. Opo. Kailangan malaman din natin ang mga dangers, no? Kung minsan kasi, talagang yun nga, no? Yung iba siguro mga kandidato, toso sila, no? Tuso. Alam nila yung mga weakness ng mga Tusok. Tinutusok-tusok, no? Lalo yung mga kababayan natin mahirap talaga. Yes. Ayan, They can take trap advantage. din yun, trap. Matutokso sila. They can take advantage. Kaya kailangan ng ating gobyerno, maski ano pang gobyerno, ay mag-provide ng hanap buhay sa mga yun nga hirap, po edukasyon sa mga mahihirap, ano, at ibigyan ng pagkakataon na bigyan ng bahay, walang ng bahay, no? Kaya mayaman naman tayo Biro mo yung ginamit sa PEDAP at sa KADAP, billions, ano? Dami nga po. Yung budget napakalaki. Kailangan gamitin niya sa mga projects sa makakatulong sa mga mahihirap na kababayan natin. Maling distribution po ng ating mga Yung sa Yolanda lang yata, yung hindi pa dinistribute. Ay, marami pa. 13 billion yata. Ang dami. Ha? Napaka. Anihin pang damo, patay ng kabayo. Oo nga po. Totoo po. Yan, oo. Sa Burns. Yes. Okay, at siguro magbanggit muna po tayo ng mga konting detalye sa ating patron saint of the day. Yan. Ang ating santo ngayon ay isang ermitanyo. Opo. Saint Leonard Noblac. Mhm. Siya ay nabuhay sa taon na 559. Oo. At ito'y convert ni Saint Remigius. Opo. Isa ring santo. Siya ay San Francis at siya ay piniling maging obispo but he refused it. Ayaw niya maging obispo. Naging ermitanyo sa desierto at nagtayo ng abbey o kaya monasteryo sa Maissy, Pransya. At siya po ay patron saint ng mga babaeng nagdadala ng tao at mga women prisoner in labor po, no? Yeah, prisoners of war. Yan, mga Prisoners of political war. prisoners po siguro. Yeah, political prisoners. Opo. So, ito po ang ating santo sa araw na ito at napaka blessed tayo. Opo. Tayo po ay ano yung beatitude? Yung Blessed mapalad tayo. Mapapalad. Dahil ang kayamanan ng Santa Iglesia ay ang kabanalan ng mga tao. Siguro natandaan pa ninyo, I think Gregory the Great, noong panahon ng isang papa, dumating yung mga Lombards, Visigoths, yung mga barbarians. Sabi nila maraming pera ang Vatikano, iraransak natin. So bumaba ang papa at sabi niya, buksan mo ang kayamanan ng Santa Iglesia. Ay maghintay kayo, bubuksan ko, sabi ng papa. So binuksan niya yung katedral, lahat ng mga puluibe, bulag. Ito ang kayamanan ng Santa Iglesia, sabi niya. Umatras ang barbarians. Opo. Sana ganyan din. Kaya yung kalidad ng isang gobyerno ay hindi lang nakasalalay. Ito yung nanggaling, I am repeating it but it is important kay Bishop Ambo ito. Sabi niya, the greatness of a nation
hindi po ito nasusukat sa dami ng mga condominium dyan sa Makati. No, maraming deposito sa bangko, kaya malaki ang inyong military power, o kaya marami yung mga impluensya, no? Sabi niya, yung senyal ng kadakilaan ng isang bansa ay kung paano ang gobyerno ay kinakalingan niya yung mahihirap, yung may sakit, yung walang edukasyon, yung nagiging biktima ng human at saka natural trahedya. Opo. Yun ang talagang pangsukat. Hindi yung gross national product, ay, hindi na pala gross national product na yun. GNP. Domestic na, no? Opo. Ayun, yung economics ko, matanda na. Domestic na, no? Opo, Domestic. DGP. Opo. So, Sa economics yun po na. ay mga pag-aalaala sa atin, yung ating nangungobyerno, pati na sa simbahan, siyempre, kasama na po kami dyan. Yes. Hindi naman kami exempted. Okay, let us end our beautiful episode today with a very short concluding prayer, to be led to us by Sister Son. Lord Jesus, all that I have is a gift from you. May I love you freely and generously with all that I possess. Help me to be a wise and faithful steward of the resources you put at my disposal, including the use of my time, money, and possessions. Amen. Amen. Yan, napakaganda, no? All that we have, let us offer them to the Lord. Kaya nga. Okay, may mga announcements tayo tomorrow. May klase tayo sa Lay Formation Institute. Sige. Meron pa pong klase tomorrow. See you at 8 a.m. Ayan, yung ating mga estudyante po. And of course, yung ating, yung retreat ng ating mga pare. Lunes hanggang Huwebes, no? November 9 to 12 po. Pakidasal lang po yung aming, of course, upcoming retreat, no? Sa Tagaytay City. Doon sa Center of Spirituality of the Carmelite congregation po. Okay, may mga babatiin ba kayo? Of course, si Apo Seto may babatiin. Opo, ay binabati ko ang ating mga kapatid niya sa presidio. Ay, konti na ako nakapag-misa dyan noong linggo, pero pinalitan ng oras. Hindi po kasi talaga pare-pareho yung Oo. oras. Hindi Sorry, pare-pareho. Convenient libre po ako, sa baski na Opo. hindi niyo ako inimbita, Sa susunod. pupunta ko dyan. So, binabati ko po yung ating mga kapatid na madangalan na naghahanap buhay, mga market vendors, mga tricycle, jeepney drivers, yung mga nagtitinda ng fishball at barbecue vendors natin, senior citizens, yung may karamdaman, may sakit, at siyempre, huwag niyong kalimutan si Nancy. Naghihintay na yan sa kantin natin. Oo nga po. At kayo pong lahat na nagpupumilit na isabuhay ang salita ng Diyos. Yes, thank you. Okay, paalam ka na. Migs, una ka na. At Okay may po. mag-greetings ka pa sa mga taga-Candaba. Okay Oh. po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig po sa Barkadahan kay Kristo. At sana po ay marami po kayong natutuhan sa isang oras po ng pagtatalakayan po natin. At binabati ko rin po ang aking Paris Priest, si Reverend Father Emmanuel Contreras. Good evening po, Among. Father Opo. Manny. Tsaka po yung mga kaibigan po natin dyan sa Pasig, Candaba. Yan, director ng ating charismatic yan. Sa mga charismatic. Yan. Okay, thank you, Migs. Babalik ka, Migs, next week. Okay, Sister Day? Opo, at muli Mga po greetings. ay binibigyan ko po ng assurance yung pong ating mga kapatid dyan sa Selda number 8, yung pong mga may sakit na nakapiit, at sila po ay nabigyan na ng catechesis kahapon ni Sister Fe, at nagrosaryo po sila at nag-healing po. And then bibigyan din po sila ng penitential rite before ng Holy Anointing na pangmumunuan po ni Among Eugene. Nag-usap na po kami kanina. Ayan, Baka pagkatapos na po ng retreat ng mga pare, doon po gagawin yun. Sila ba'y nakikinig ng Nakikinig yung 12 po to 1? sila. Opo, nakikinig din po. Yung kwentuhang Katoliko? Opo, Kaya opo. pala, okay, nandyan si Apong Jean, ha? Opo, at saka Very yun good. nga po, inaanyahan po namin kayo, samahan ninyo kami sa 9 o'clock prayer warrior ng mga taga-kapatid natin doon para maging mas malawak, mas madami, mas maganda. 9 o'clock Yeah, po yun. 9 Salamat o'clock ba? po. Okay. Opo, every 9 o'clock. Sige, thank you, Sister Daisy. And of course, Sister Son, ang ating principal sa Lay Formation Institute. Okay, bukas po may pasok
ulit. Thank you very much sa inyong lahat. Goodbye and God bless. And of course, ang pagbabasbas po ng ating Archbishop Emeritus, si Apo Seto. Kasama po si Father Pep. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos at ipagkaloob sa iyo lahat ng inyong mga kailangan, spiritual at temporal, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating talakayan. Umayo kayong mapayapa at sa buhay natin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At ito po ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep Bakay po, ang Director po ng Commission of Catechesis ng Archdiocese. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Happy weekend, magsimba po tayo. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will.